So, eto po mga kaibigan, no, unang topic po natin, itong propose, no? Si Senator Kiko Pangilinan ay nag-propose po mga kaibigan, no, ng anti-scalping bill. Anti-scalping bill. Uy, ano ba itong anti-scalping bill? Hindi ba ito yung para sa mga kalbo? Okay, guys, tingnan po natin. Itong propose, no? On proposed anti-scalping bill, hindi lamang mga mismong scalpels ang mananagot, sabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Pati ang nagpopondo at nagmamanage ng kanilang operasyon ay paparusahan. Yan. At nagmamanage ng kanilang operasyon ay paparusahan. Nabasa ko na pala. Dahil ang scalping ay hindi simpleng negosyo. Ano ba yan? Negosyo? Dumali na naman aking pagkabisaya, no? Negosyo. Yan. Nako talaga naman. Ito ay sistematikong pananamantala, no? So sabi pa dito, ang anti-scalping law ay hindi lang tungkol sa ticket. Tungkol ito sa patas na laban at sa napakasimpleng karapatang magsaya ng hindi sinasamantala. Ika nga ng SB 19, Gento, hindi gancho. Yan po ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan, no? So mga kaibigan, tingnan nga natin, no, in a deeper explanation. Tingnan nga natin, So, hindi lang natin masyadong lalaliman at baka tayo'y mahulog. So, ano ba yan? So, eto po mga kaibigan, tignan natin, ano ba tong anti-scalping law? Akala ko kanina para sa mga kalbo, no? So, eto po mga kaibigan, ang sabi po dito, no, sa kasalukuyan, no, sa kasalukuyan, at this moment, at this present time, mga kaibigan, wala pa pong pambansang batas sa Pilipinas na partikular na tumatalakay sa anti-scalping. Pero meron na pong panukalang batas sa Senado at Kongreso na naglalayong ipasa ang Anti-Ticket Scalping Act. Oh, yun pala yun. So narito mga kaibigan, narito yung summary nito, no? Pangunahing puntos dito mula sa mga panukalang batas na ito, mga kaibigan, lalo na yung mga sinusulong ni na Senator Francis Kiko Pangilinan, mga kaibigan, at yung panukala sa House of the Representative. Ito yung mga kaibigan, no? Makinig kayo para alam nyo, para hindi nyo iisipin na itong anti-scalpel law ay para sa mga kalbo, no? Katulad ko, katulad kanina. So ito po, yan. Ito po mga kaibigan, no, ang sabi dito, ito daw, ang layunin daw nito ay para protektahan ang interes ng mga mamimili. O makinig kayo kung kayo ay bumibili, no? Kung kayo ay mga consumer, makinig kayo para kayo po ay may alam, para tayo po ay may alam. Iba na ang may alam. Kapag may alam ka, hindi ka kaagad maloloko, di ba? Hindi ka maloloko, hindi ka magagancho. Kaya makinig kayo makinig, huwag po umalis dito sa ating channel, dito sa channel ni Niolo. So ito po mga kaibigan, no? Protektahan ang interes ng mga mamimili, lalo na ng mga avid fans ng concerts, sports, events, at iba pang mga kaganapan mula sa mga mapagsamantalang nagbebenta ng tiket na nagtataas ng presyo. Ay, alam mga kaibigan, may alam akong ganyan kasi, no? Kunting segue lang, no? Dati kasi kapanahunan ko yung gustong-gusto kong panoorin mga concert ni Pops Fernandez. Yan. Cool Ledesma. Yan mga kaibigan, no? Pops Fernandez, Cool Ledesma, yan yung mga sikat noon, mga concert queen. Yan talaga yung naglalaban guys si Pops Fernandez at saka si Cool Ledesma, no? So, kapag meron sa may concert si Pops Fernandez, Cool Ledesma naman, merong concert sa CCP, ganun. Yung madalas po ay sila ay naglalaban, no, mga kaibigan. Tapos, mga kaibigan, gustong-gusto ko manood ng concert ng dalawa, no? Cool Ledesma, Pops Fernandez. Tapos biglang merong mag-a-announce na, uy, merong may ticket dito na
parang parang ano, yung ticket na, galing sa iba 'no, tapos ibebenta, pagkatapos tinataasan. Kasi ano na, yung andiyan na, 'no, andiyan na yung event, eh. So, yung mga tao naman lalong-lalo na kung ikaw ay avid fan nung singer na 'yan, iga-grab mo na yung opportunity kasi parang, "Uy, wala ka ng mabibili, oh, sige bilhin na natin 'to kahit na mahal." Gano'n po mga kaibigan 'no, naranasan ko po 'yan dati. Guys 'no, nung nanood po kami ng concert ni Cool Ledesma at saka ng concert din po ni Pops Fernandez 'no, sa magkahiwalay po na araw. Siyempre hindi naman ako puwedeng manood na, "Uy, Monday 7 ng gabi concert ni Pops pagkatapos maya-maya nandun ako kay Cool Ledesma." Siyempre magkaibang araw po 'no. So, ibig sabihin po dito 'no, 'yan po yung batas na 'yan, anti-scalping law mga kaibigan 'no, na eto pong mga nagbebenta ng mga ticket na 'to mga kaibigan ay nananamantala po sila 'no. So 'yan, titiyakin po ang patas na akses sa lahat ng mga kaganapan ng walang takot sa price gouging. Punan ang kakulangan sa batas sa pambansang antas dahil sa kasalukuyan ay mayroon lamang mga lokal na ordinansa sa ilang lungsod tulad ng Pasay City at Quezon City. So ibig sabihin mga kaibigan, in general 'no, sa kabuuan ay wala pa talaga tayong, batas patungkol dito 'no, para po sa buong bansa. Kaya eto po mga kaibigan, maganda din po ito 'no, para po talagang, maprotektahan 'no, yung mga, consumer, yung mga bumibili ng mga ticket 'no, sa mga events 'no. So, pagbabawal sa scalping 'no, pagbabawal ang pag-aalok, pagho-hoard, pamimili ng maramihan para ibenta. Ganyan po kasing ginagawa ng iba, bibili ng maramihan para ibenta 'no, at, tapos ibebenta nila, mamahalan nila 'no. Kumbaga negosyo na nga, nininegosyo 'no, maraming ganyan, ng mga mindset ng mga Pilipino 'no. So 'yan po guys 'no, sabi dito, yung, para protektahan 'no, et mga tao 'no, yung pag-hoard, pamimili ng maramihan para ibenta, pamamahagi, pagbili, pagkalakalan o pagtatapon o anumang paraan ng pagkuha ng mga ticket sa mga entertainment event nang walang nakasulat na pahintulot mula sa authority, katulad ng producer, organizer o distributor. Ipinagbabawal din ang pagkuha at pagbenta muli ng mga ticket na mas mataas sa 10% sa original na price. Yan po mga kaibigan 'no, so maaaring i-review at, i-update 'no, maaaring i-review at i-update ang mga minimum na 10% markup na ito ng mga implementing agencies. So, pagbabawalan din ang pagbebenta ng mga complimentary tickets 'no. So, may parusa mga kaibigan 'no. So, yung mga penalties dito, unang paglabag 100,000 at pagkakakulong ng 6 na buwan. Pangalawang paglabag 250,000 at pagkakakulong ng 1 taon. So, pangatlo, yung pangatlo, at susunod na paglabag, mula 500,000 ang 3 taon. Yan po guys 'no, yan po ang ito po. So, napakahalaga po ito at ang ahensya na magpapatupad nito, enforcing agencies ay ang Department of Justice, Department of Trade and Industry, Department of Interior Local Government, at pati na rin yung ahensya na nagpapatupad ng batas tulad ng Philippine National Police or PNP. Kasama na rin ang NBI, no, ay maaring dumulog doon para mag-complain. So sa kabuuan, yung panukalang ito po, mga kaibigan, panukalang batas na ito ay naglalayong magkaroon ng isang comprehensive at pambansang batas laban sa ticket scalping upang protektahan ang mga Pilipino mula sa nananamantala at tiyakin ang patas na access sa mga live events. So ganda 'di ba mga kaibigan? O sana ay
Sana ay napaliwanag ko ng maayos sa inyo, no? Sa 246,000 na nanonood dito sa ating live. Yan, mga kaibigan. So, dito naman tayo sa ating pangalawang topic, mga kaibigan. Interesting ito, guys, no? Very interesting ito. Ito ng mga Pilipino, no? So, ito po, mga kaibigan. Tingnan natin, ha? Ito po, guys. Dito po sa impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte. Unahin po muna natin ito, no? Etong House panel declares 2 impeachment raps versus Vice President Sara Duterte sufficient in grounds, no? House panel declares 2 impeachment raps versus VP Sara Duterte sufficient in grounds. Yan. So, yan po mga kaibigan, ha. So, ayan na nga guys. Dininig po, no, yung itong impeachment nga po, no. Dininig po kung sufficient in ground ba yung mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte kahapon, 'di ba? Napanood niyo yung live natin kahapon. At eto na nga mga kaibigan, no. Ang House po, ang Committee on Justice ay binusisi ng gusto mga kaibigan at tiningnan po talaga kung meron bang kung sufficient ba, no, yung ground sa impeachment complaints dito kay Sara Duterte. At lumabas nga po mga kaibigan na talagang sufficient, no? Although meron pong iba na nag-question dahil ito daw ay rehash issue, nung nakaraang taon pa daw ito na sabi pa ang sabi kasi ng defense ni Sara Duterte ano na daw 'yan 'no, ito daw yung dati 'no, lumang impeachment 'no, nung nakaraang taon na idineklara na daw na unconstitutional. So dapat daw ay i-dismiss na. Sabi nga po 'no, ng mga kongresista na member po ng Justice Committee, ng Committee on Justice ay, oo nga, sabihin na natin na marami dito ay mga issue pa noon 'no, noong 2025. Kasi nga hindi naman talaga ito sinagot ni Vice President Sara Duterte 'no. Ang ginawa niya ay pinaano lang, pina-archive lang. Pumunta siya sa Korte Suprema at kinuwestiyon itong technicalities at yun nga dineklara na unconstitutional dahil sa 1-year rule bar. Pero dapat na isipin 'no, na hindi naman siya ina-absolve or hindi siya inaabsuwelto ng Korte Suprema. Kaya kung ano man yung mga issue noon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay the same pa rin kasi hindi naman ito na-address. Na katulad ng ginawa niya mga kaibigan 'no, sa paghihir ng sufficient in grounds ay hindi naman po sumagot etong mga abogado ni Sara Duterte. Hindi po sila sumagot. Ang sagot po nila ay general denial. Na sinasabi nga po mga kaibigan kapag general denial ay wala yan. Kasi sa general denial mga kaibigan, hindi mo sinasagot o hindi mo ina-address yung mga issue na ibinabato sa'yo. Katulad na lang ng dapat sagutin niya sino ba si Mary Grace Piatos. Ano bang nangyari sa 125 million? Bakit ba naubos ito in 11 days lang? O dapat sinasagot niya, ano bang nangyari sa 15 million? Ano bang nangyari sa 73 million na mga disallowances na napa-flag, no, na-flag ng COA? Ano bang nangyari tungkol dito sa mga sinasabing pag pagsasabi, no, pagte-testify ng kanyang mga empleyado na binibigyan sila ng pera, envelope, white envelope for 9 months. So mga kaibigan, dito po sa ad cotelem ni VP Sara Duterte, dito po sa kanyang reply ay wala po siyang sagot. Alam niyo guys 'no, si Congressman Rufus Rodriguez, 'di ba? Congressman Rufus Rodriguez, alam naman natin nung hinihiring pa mga kaibigan yung sufficient and substance nitong issue ng impeachment kay Sara Duterte. 'Di ba si Congressman Rufus Rodriguez mga kaibigan ng Cagayan de Oro, ay congressman namin 'yan, magaling 'yan 'no. Dating din 'yan ng Ateneo 'no. So mga guys,
Etong si Congressman Rufus Rodriguez nung mga naunang hearing ay talagang sinasabi niya, "No, walang jurisdiction ng House. Walang jurisdiction ng House of the Representative over Sara Duterte as DepEd Secretary." 'Di ba? Yun yung kanyang kanyang, narrative, yung kanyang dinidepensa, Walang jurisdiction ng House of the Representative kay Sara Duterte as DepEd Secretary. Kaya itong, articles of impeachment na 'to ay not sufficient in substance. Yun yung sinasabi niya nun, 'di ba? Pero at the end of the hearing, mga kaibigan, ay isa siya sa bumoto ng yes. Yes, sufficient in substance ito. At noon kahapon, mga kaibigan, nakita natin yung pagkadismaya ni Congressman Rufus Rodriguez kasi nga, mga kaibigan, napansin niya na, aba, ano 'to? Parang parang lumalabas na binabalewala ni Sara Duterte at ng kanyang 16 na mga dekalidad na lawyers ang issue. Na para bang, para bang sinasabi niya sa publiko, sa masang Pilipino na, "Ay naku, hindi kayo importante. Bakit ako sasagot sa inyo? Wala, hindi kayo importante. Basta ako dito, Vice President ako. O, Bratinela ako powerful ako, untouchable ako. Hindi niyo ako pwedeng mapasagot diyan. Hindi ako sasagot diyan. Bahala kayo sa buhay niyo." Parang gano'n po na lumalabas. Kitang-kita po natin ang pagkadismaya ni Congressman Rufus Rodriguez kahapon. At ang sabi niya ay wala namang sagot dito. Wala namang sinasabi dito, wala namang depensa dito. Ang nandito lang ay general denial na hindi mo naman matatawag na depensa, 'di ba? Kasi guys, kapag nag-deny ka, dapat may defense ka, 'di ba? Halimbawa sabihin mo, "Ay hindi totoo yung sinasabi nila sa akin na na nagamit ko ang confidential funds sa hindi tamang paraan. Hindi totoo 'yan." Tapos 'pag sinabi mong hindi totoo, dugtungan mo ngayon ng reason. O kasi ganito, halimbawa, "Kasi ginamit ko ang confidential funds sa ganito, ganyan, 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 ganyan." Enumerate mo 'yan. Ano ang dahilan? Bakit mo sinabi na hindi totoo ang paratang sa'yo? I-enumerate mo yung mga dahilan. Pero dito po sa sagot ni Sara Duterte ng kanyang mga lawyers na 16 na dekalidad na lawyers, mga kaibigan, general denial only at wala pong sagot. Hindi po nila dinibank yung mga paratang laban kay Sara Duterte, wala po, as in wala po. Hindi nila pinagtanggol si Sara Duterte. Kaya nga nadismaya po si Congressman Rufus Rodriguez, ano ba 'to? Mga ano 'to, mga lawyers na 'to ay mga dekalibre, Pero sa gano'n wala po silang naisagot? So meaning to say, mga kaibigan, pinapakita lang dito na mahirap talagang ipagtanggol si Sara Duterte. Mahirap talagang ipagtanggol etong si Sara Duterte. Dahil paano mo nga naman ipagtatanggol ang isang tao na malinaw pa sa sikat ng araw na marami talagang kasalanan at ginawang katiwalian sa kanyang opisina. So, mga kaibigan, nagets ko, nafi-feel ko rin itong mga lawyers ni Vice President Sara Duterte. I feel you, no? Kumbaga, I feel you, itong mga lawyers si Sara Duterte na 16 na mga dekalibre na mga lawyers. Fortuna, Narvasa, Salazar, etc. Aba, mga dekalibre yan. Mga mahal yan, mga kaibigan. Pero hindi po nila naipagtanggol si Sara Duterte sa kanyang ad cotelem. Bakit? Kasi nga, paano nila ipagtatanggol? 1,000,000% guilty. Paano mo maipagtatanggol? Wala ka ngang masabi kasi kita niyo, doon pa nga lang sa sinabi niyang ipapatsugi. Oh, ipapatsugi si President, si First Lady, si dating Speaker Martin Romualdez. Oh, ikaw lawyer ka, dekalibreng lawyer ka, paano mo pagtatanggol 'yan? Kasi kahit na sabihin na, "Ay ano naman 'yan, conditional, Ay kapag namatay lang ako saka mangyayari 'yan." Hello? Whether conditional or not,
whether joke or not. Eto ha, sinabi niya sa social media, sinabi niya, mga kaibigan 'no, nagkalat sa internet, sinabi niya na kapag siya'y na gano'n, oh, gano'n din daw yung tatlo. At sabi niya, "No joke, no joke." Kinabukasan tinanong siya, nilinaw sa kanya, "Totoo ba? Baka gusto niyang pabulaanan yung sinabi niya kagabi, baka galit lang siya kagabi." Pero anong sabi niya, totoo yun, totoo yun." Mas maganda nga yun na nasabi ko na alam na nila. Kasi para ano, para hindi nila ako gano'n, pinanindigan niya guys, 'di ba? At maraming beses na pinanindigan niya. So whether conditional or not, ang issue dito, kumausap ka, nangontrata ka ng assassin. Vice President ka ng Pilipinas. Lawyer ka. Ang isang lawyer dapat tagapagtanggol ng batas. 'Di ba? Ang isang lawyer dapat tagasunod ng batas. Pero anong ginawa mo? Ikaw pa ang lumalabag ng batas. Ikaw pa ang lumalabag sa batas. Lawyer ka. Dapat ay tagapagpatupad ka ng batas, pero ikaw pa ang lumalabag. Ikaw ang law breaker. Law breaker, not law bender. Kasi ang law bender, ano lang yun binibend lang niya binabali lang niya. Kumbaga, binibend lang niya, medyo binabali lang niya ang batas, hindi niya binibreak. Kasi pag sinabi mong binibreak, talagang break yan. Talagang sinira niya, break. Yung bend, ganun lang binend lang niya. Low bender. So sa case po ni Sara Duterte, hindi po siya low bender, kundi low breaker. Binrake po niya ang batas. Vice Presidente, lawyer. So doon pa lang, ang assassin, lahat naman nakakaalam kung ano ang trabaho ng assassin. Taga ganun. Vice Presidente ka, lawyer ka, nag-hire ka ng taga ganun, taga tsugi. Kahit sabihin mo na kapag merong condition, what if ikaw ay chinugi ng mga galit sa'yo? Bawa, chinugi ka ng mga no permanent address. Halimbawa, dahil galit sa'yo, no? Yung may mga no permanent address, galit sa'yo, chinugi ka. Ngayon, yung inutusan mo, syempre, sabi niya, no joke, yes daw, tutupad daw siya sa sinabi mo. So, ang gagawin nila, tsutsugwihin ngayon nila si F. Elisa, si Speaker Martin, at saka si PBBM. Tsutsugwihin nila yan. 'Di ba? Pero eto, hindi naman pala si PBBM, hindi naman pala si F. Elisa, hindi naman pala si dating Speaker Martin ang nagpatsugi sa'yo, kundi mga no permanent address, NPA. 'Di ba? Hindi ka talaga nag-iisip, Sara Duterte. Bugok ka talaga. Bugok. Isa kang malaking bugok. Manang-mana sa'yo ang mga followers mo. Bugok ka. Wala kang kwentang Vice President ng Pilipinas. Ang pinakawalang kwentang Vice Presidente ng Pilipinas. Ikaw yun. Bugok ka. 'Di ba? Eto nga natawa nga ako lumalabas sa social media. China-challenge pala siya ni Lovely Granada na debate. Di ba mga kaibigan, kung nanonood kayo sa aking page, Admin Rich, matagal ko nang china-challenge yan na magdebate kami. Guys bago pa lumabas yung challenge ni Lovely Granada na magdebate sila, matagal ko na yan china-challenge sa page kong Admin Rich. Anong sabi ko? Magdebate kami kahit anong topic. Sabihin lang sa akin kahit anong topic. Tungkol sa batas, hindi ako lawyer. Sabihin lang kung anong topic. Pag-aaralan ko yan kasi hindi ako lawyer
Pero tinitiyak ko sa inyo kahit hindi ako lawyer, mas maipapaliwanag ko, mas maipagtatanggol ko, mas maipapanalo ko ang debate ng bonggang-bongga kahit hindi ako lawyer. Dahil masasabi ko, no, ng buong tiwala, buong confident sa aking sarili na mas matalino ako kaysa sa iyo, Vice President Sara Duterte, isang bugok at walang alam. Wala kang alam sa batas. Bugok ka! Oh, di ba? Umagang-umaga ginagalit na naman ako, yan. So mga kaibigan 'no, eto, yan na nga mga kaibigan 'no. So sufficient po 'no, in grounds eto pong, impeachment 'no, impeachment complaints laban dito kay Sara Duterte ay sufficient in grounds, yan. So mga kaibigan, dahil po ito ay sufficient in grounds mga kaibigan 'no, eto po ang nangyari. Ready na natin ang ating popcorn. Ayan guys, House panel sets predetermined schedule of impeachment hearings against Vice President Sara Duterte. Oh, oh, 'di ba? Yan yun mga kaibigan. Dahil nakapag-come up na nga po sila sa kanilang hearing 'no, nangyari na hearing na sufficient grounds etong impeachment ni Sara Duterte. Kaya ngayon mga kaibigan ay nagse-set na po na guys, yung mga nanonood dito, excited na ba kayo? O yung mga popcorn natin, ano, paki-ready na po yung popcorn guys, no? So House panel sets predetermined schedule of impeachment hearings against Vice President Sara Duterte. At yun nga mga kaibigan, malapit na ako, March 5, alas 10 ng umaga, yung pinakauna, no? Preliminary mga kaibigan. Mga kaibigan, no, sandali. Ano ba ngayon? Ngayon po ay 19. So 19 ngayon, Thursday. So malapit na. 1, 2, 3, 4, 5. Nako, 6 na tulog na lang. Tama ba? 6 na tulog? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 na tulog na lang mga kaibigan. 5 tulog na lang. At March 25 na. So mga kaibigan, no, ready na po natin ang ating popcorn na talaga naman grabe mga kaibigan, ang mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino ay excited na. Naku, yung iba baka mag-absent pa yung iba sa ano sa kanilang work, no? Or kasi may ibang work, merong ibang work na masyadong ano, masyadong strict. Bawal mag-cellphone, no? Bawal mag-cellphone. Nakatago sa locker ang cellphone. So yung iba baka mag-absent pa para lang manood ng hearing, 'di ba, mga kaibigan? So tandaan niyo guys March 25 yung pinakauna, no? Pinakaunang hearing, March 25 pumapatak po na Wednesday. Tapos ang susunod April 14, no? And then April 22, and then April 29. Yes! Mga kaibigan, excited na tayo, lalong-lalo na po ako mga kaibigan, no? Konting ano lang recall. Guys, kung napanood niyo naman 'di ba, nagkaroon po kami noon sa Liwasang Bonifacio, no? Ay hindi, Sara resign pala 'yun. Sa may EDSA, guys 'no, sa may EDSA, sa may sa may People Power Monument, sa tapat nun mga kaibigan. Hindi kami pinayagan dun sa mismong monumento, 'no. So dito kami sa side 'no, sa side lang kami. Dun po mga kaibigan, Sara resign 'no. Isa po ako, nangunguna po ako dun. MC po ako doon, Sara resign. MC po ako, kasama ko po yung si QLEX 'no, sa Bunyog Party List. Kaming dalawa po, MC po kami doon, Sara resign, 'yan. So dito po mga kaibigan, unang-una po talagang matutuwa ako dito kasi guys 'no, eto, wait, Sara impeach po 'no. Ano ba 'yan, ano yung aking, Sara impeach po. Yung sa Liwasang Bonifacio, yun yung Sara resign. Tapos yung sa EDSA, sa
sa tabi 'no, sa tabi ng, People Power Monument, yun yung Sara impeach, yun nagkakabuhol-buhol tuloy. Sorry guys, buti na naano ko na narinig ko yung sarili ko 'no. So Sara impeach 'no, so marami po kami mga vloggers doon 'no, mga kaibigan 'no, na talagang gustong-gusto po namin na ma-impeach na po si Sara Duterte. Alam niyo ba mga kaibigan kung bakit po dapat na ma-impeach si Sara Duterte? Nakakatakot kasi, 'no, nakakatakot. Kasi mga kaibigan, alam naman natin binabantaan na po nila ang Pangulo ng Pilipinas 'no, si PBBM. So, ang nangyari po mga kaibigan 'no, just in case na magtagumpay sila, siyempre ang magiging pangulo si Sara Duterte. Eh, alam naman natin mga kaibigan na ganyan 'yan 'no. Oh, oh, ano pong mangyayari sa bansa natin guys? So, ang bansa po natin mapupunta po sa hukay. Oo, mga guys. Tapos, babalik na naman, China, China sa inyo na yung West Philippine Sea, Pogo, Pogo dito na kayo, invite lahat ng Pogo, sige, Isabong, Michael Yang, adviser ka ulit, bumalik ka na dito, wala ka ng kaso, Kibuloy, wala ka ng kaso, Hibes, wala ka ng kaso, yung mga kaalyado, wala na kayong kaso. Yung mga nasa flood control corruption scandal na mga DDS, na mga kongresista, wala na kayong kaso, happy-happy na ulit tayo. Sige, magnakaw na ulit tayo. Gano'n po ang mangyayari. Kaya mga kaibigan, yan ang kinatatakot ko. Kasi kapag kapag just in case na nagtagumpay sila na ang presidente natin ay i-eliminate, guys, Sara Duterte ang uupo. At ang bansa natin ay mapapariwara, mga kaibigan. Kaya yan ang gusto ko guys 'no, ma-impeach talaga siya. Kasi mahaba pa po yung panahon, mahaba pa po ang panahon para mag-eleksyon. Just in case na may mangyari sa ating pangulo, kawawa po talaga tayo kapag hindi po yan na-impeach. Kaya kailangan po yan na matanggal talaga siya sa puwesto, dahil hindi po natin kailangan ng isang vice presidente na magiging pangulo ng Pilipinas na baliw. Wala sa tamang katinoan, mga kaibigan. Hindi po natin kailangan ng vice presidente na magiging pangulo ng Pilipinas na gano'n, wala sa sariling katinoan. Dadalhin po tayo niyan sa kapahamakan. Real talk tayo dito, walang personalan, 'no? Kaya mga kaibigan 'no, abangan na natin March 25, April 14, April 22, at saka sa April 29. Yan po, predetermination schedule of impeachment hearings against VP Sara Duterte. Di ba? So mga kaibigan, nakaganda din, 'no? Yung kanyang pagpapa-archive ng kanyang impeachment last year ay nakaganda rin. Kasi mas naging matibay ang kanyang impeachment ngayon, 'di ba? Kasi kung natuloy yung last year sa Senate, sigurado ko hindi yan i-impeach ng mga senador. Ano nila yan si Sara Duterte guys, isi-save nila yan kasi marami noon 'no, sa last year marami noon kaalyado si Sara Duterte at ang Senate President ay kaalyado ni Sara Duterte, 'di ba? So, siguro talagang totoo talaga yung sinasabi. Everything happens for a reason. Pinayaan ng Diyos na mangyari iyon dahil merong nakahanda na mas maganda. Kakulango.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.